Nagsusuka nung umuwi siya sa bahay. Yun po pala, punong-puno ng constipated po, na puno pala ng pupo yung tiyan niya. Kasi hindi ko po alam na hindi po pala siya dumudumi araw-araw. As in mga 3 days daw siya kung magdumi. Sabi ko, paano nangyari yun? Hindi mo sinasabi sa akin. Wala naman po, pero nagka-calendar yung bata. 8-11 na po siya. Ngayon, nung ginala namin siya sa ospital, i-confine po siya. Pinainom po, sinasaksakan po siya ng laxative para lumabas yung dumi. Pero nakadalawang gabi na po kami doon, hindi pa rin po lumalabas yung dumi niya. So natakot ako. And then doon ko lang naisip, siguro dahil tarang-tarang ako, nawala rin ako sa sarili ko. Sabi ko, sandali, nagpa-barley kami. Pero yung bata, hindi siya nagpa-barley. So sabi ko, sandali, ang barley, okay siya sa mga constipated. Yung mga hindi dumudumi regularly. Pinainom ko po siya sa ospital. Alam niyo po, glory to God, praise God, nung pag-inom niya, siguro po mga after 3 hours, dumumi yung bata. Amen. Yun po talaga. Nangirakot ako doon. Sabi ko, barley lang pa ng katapat mo, bakit pa tayo nagkaroon sa ospital? Pero kailangan namin, alam niyo po yun, kailangan pa namin pa ospital, nabayad kami ng napakalaking halaga. Yung pala, barley lang po pala yung nakapagpagabas ng dumi niya. At alam mo ba natin, share ko lang po, na ang constipation po, basta hindi po tayo dumudumi niya, dyan po pwede mag-umpisa ang sakit na cancer. Bakit po? Kasi po, hindi na-digest mabuti yung kinakain natin. So, nasa-stay siya doon. So, kumbaga, parang nabubulok yung kinakain natin doon. Kaya hindi natin nilalabas. Kaya pwede tayo masira yung katawan natin. At ano pong ginagawa ng barley? Inaayos po niya kung ano man po yung dapat ayusin sa katawan natin. Like for example, yung mga may gout, yung mga may thyroid, yun pong may acid reflux o yung acidic, yung may cancer. Kahit ano pong klaseng cancer. Bakit po natin nasabi? Si Ms. Maritoni Fernandez po, siya po ang nakadiscover ng barley. Noon pong nagkaroon siya ng breast cancer noong 2001 sa Amerika. Ngayon po, tinanggal ang dalawang breast niya, nag-chemotherapy po siya. First chemotherapy po niya, hindi na po talaga niya kinakaya. As in lantang gulay po siya, hindi siya makakain, hindi siya makabangon, as in talagang lupay-pay. Alam niyo po yung gulay, pag sinabi nilang gulay na, yung ganyan. Wala na talaga, hindi siya makabangon. And then, nag-research siya sa internet habang naka-confine siya. Nung nakabangon-bangon siya, nag-research siya sa laptop niya ng pwedeng makatulong other than chemotherapy or paggamot. Na-discover po niya na ang barley ang pinaka-mataas sa nutrients sa lahat po ng halaman. Okay. So, tinry po niya, nagpabili siya. At mula po nung uminom na po siya ng barley, bumuti na po yung pakiramdam niya, nakatayo na po siya. Kaya po nagkabuhok na rin po siya. Kasi nakakatumurin siya ng, nakakainahan yan, yung hair growth. Yan. Tapos, eto na po siya ngayon. She is 54, 55 years old. Pero ganun naman po yung itsura. So, huwag po natin sabihin na, kasi artista yan. Pero bakit po ba, ang artista po ba, hindi rin po ba kumukulubot? Oo, di ba? Siyempre kumukulubot yung mga artista. Pero bakit po siya, na nagkasakit pa ng cancer, maganda pa po yung balat niya? Because of yung mga nutrients na nakuha natin sa barley. Ano din po ba yung nagagawa nito? So, nakaka-aid siya sa magandang pagtulog. Yung mood swings, lalo na po yung mga nag-menopause na, di ba, ano po yun, medyo yung mood swings natin, di ba, irritable, may hot flashes, ganyan. Okay din po ito. Tapos, yung mga na-stroke, yung may mga sakit sa puso, yan. Ano po ang nagagawa niya, primary na nagagawa po ng barley, is pinapalakas po niya ang katawan po natin, ang immune system po natin. Ano po ibig sabihin? Ang immune system natin, pag bumaba po ang immune system natin, nagkakaroon na tayo